Hi everyone! Welcome to my YouTube channel at sa akin pong Facebook account. This is Enya Rinday at ngayon pong araw ay babahagi ko sa inyo ang aking mga naging karanasan sa akin pong pag-a-apply papunta dito sa Canada. Ako po ay nanggaling sa Hong Kong kaya ang karamihan po sa akin mga vlog ay pinamamagatan kong Hong Kong to Canada journey. Marami na rin po akong mga naging vlog at baka sakali pong may oras kayo ay pwede po ninyo yung balikan sa aking mga YouTube channel at sa akin pong Facebook account para po magkaroon po kayo kahit papaano ng guide kung papaano kayo magsisimulang makapunta dito sa Canada. At huwag na huwag po ninyo akong kakalimutan i-subscribe, please, para po maka-follow po kayo sa aking mga vlog na ginagawa. Kasi kapag ka naman po ako ay may panahon, ay ako po ay nag-vlog kahit papaano upang mai-share po sa inyo ang aking mga naging karanasan papunta dito sa Canada. Ngayon po, ibabahagi ko po sa inyo ang aking mga naging karanasan dito sa medical. Alam niyo po, ako po ay medyo kabado kapag ka po sinabing pinag-uusapan ang salitang medical. Kasi matagal na po akong nag-a-abroad, matagal na po akong OFW, 12 years po akong nag-trabaho sa Taiwan, at 6 years and almost 7 years po akong nagtrabaho sa Hong Kong at usually po talaga ang pinaka natotrauma ako sa aking mga pag-a-apply papunta dito sa ibang bansa ay ang medical. Lalong-lalo na po, lalong-lalo na kung ang medical ko po ay gagawin ko sa Pilipinas. Kasi actually, nahihirapan po talaga akong makapasa sa medical sa atin sa Pilipinas. Masyado po talaga silang mahigpit para po sa akin talaga. Kasi alam niyo po kung bakit, ilang beses po akong nagkaroon ng problema sa Pilipinas nung ako ay nag-a-apply papuntang Taiwan. Ako po kasi ay may history na meron po akong naging fibrosis sa aking left na baga sa lungs. So, ang usually nagiging problema ko po ay X-ray. Hindi naman po ako nagkasakit ng tuberculosis, hindi po ako nagka-TB, pero hindi ko po alam kung bakit ako nagkaroon ng fibrosis doon sa aking baga. Marahil po ay nung ako'y bata, meron po akong matinding ubo na hindi po nagamot or napabayaan na siyang naging sanhi ng pagkakaroon ko ng scar sa aking baga. Yun po kasing fibrosis. Parang scar na po yun doon sa aking baga. Parang 2 mm po kasi yung nakikita nila. Na maliit lang, parang gamunggo lang yung sa akin. Pero sa Pilipinas po kasi talaga, masyadong mahigpit sila. Mga ganun talaga, kailangan mong kumuha ng napakaraming test again. Meron pong minsan, pagka po talagang nakikita nila na medyo malaki yung scar, pinag-sputum pa po yun sa atin sa Pilipinas. And talaga pong kukuha pa po kayo ng clearance galing po sa isang talagang dalubhasa sa lungs. Ganun po ang aking naging karanasan sa atin sa Pilipinas. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, traumatic sa akin 'pag sinabing medical kasi talagang nahihirapan na akong makapasa sa medical dahil nga po dito sa aking, bad experience na ito sa aking, lungs. So, kaya kung halimbawa at talagang kayo ay may plano na magpunta dito sa Canada, ang pinaka talagang dapat po ninyong bigyan ng pansin, hindi yung mga trabaho talagang alagaan niyo po yung sarili ninyo. Kasi ang hirap po kapagka ang medical na po ang pinag-uusapan natin, kasi pupunan natin yung katawan natin sa pagtatrabaho at talagang hindi po kayo makakapasok kung hindi po kayo pasado sa medical, kahit saang lugar naman po siguro. Sa Taiwan, sa Hong Kong, at lalong-lalo na po dito sa Canada, medyo mahigpit po sila pagdating sa medical. Ano po ba yung naging issue ko sa medical? Una, yun po muna yung gusto kong i-share sa inyo. Kagaya nga po ng nauna kong sinabi, meron po akong scar sa aking lungs. Pero hindi po ako nagkasakit ng TB. Pero nadidetect po siya. Maliit lang po siya ha. Gamunggo, parang tuldok lang siya. Nakikita ko rin siya actually kapag binibigay po yung aking x-ray, yung film ng aking x-ray. Kasi usually, yun po ang aking ipapayo sa inyo. Kung halimbawa po kayo may mga medical result, wag po ninyong itapon yung mga, alam niyo po yung film, yung malaking result ng x-ray ninyo na tinitingnan sa ilaw. Wag po ninyo yung itatapon at the same time yung result po noon ilagay po ninyo yun doon sa loob. Kasi
Importante po iyon kasi magiging basehan po iyon ng, doktor na titingin sa inyo papunta dito sa Canada kung ang inyo pong, baga ay may pagbabago or bumabalik or nag-iiba. So, kung nakikita naman po nilang stable at kagaya po ng sa akin, simula po nung na-detect ang akin nung unang ako'y nag-Taiwan hanggang sa nag-Hong Kong, eh hindi naman po siya nagbago, 2 pa rin po. So, it means hindi na po siya active. Hindi na po active yung parang kasing bakterya po yun eh, yung nandodoon sa ano, hindi na siya active, wala na. So, nagpeklat na nga po siya, scar na siya. So, hindi na po siya naging malaking issue noong ako ay mag-medical dito sa Canada. Kaya ingatan po yung mga katawan ha, kung talagang gustong makarating po dito sa Canada, malaking puhunan po ang ating health para makapunta tayo dito sa Canada. Okay, so, alam ko na po ano na, nagkakaroon po ako ng problema sa baga. Sa pagpunta ko sa Taiwan, ayan. Lalong-lalo na kung ang aking medical ay, gagawin ko sa Pilipinas, talagang sumasabit po ako diyan. Ang dami ko pong clearance na kinukuha diyan sa atin sa Pilipinas. Kailangan kong ang mag-X-ray ulit. After ninyo mag-X-ray, mag-X-ray po ulit kayo. And then after ninyo mag-X-ray, pupunta po kayo, pipila po kayo ng mahaba para po sa isang espesyalista na titingin kung ang inyong naging problema sa lungs ay active o hindi active. Kasi kung active po yun, kailangan po muna yung dumaan sa gamutan. Alam niyo naman po, 6 months, ayan. Kung hindi na po, pagka after 2 months, siguro pwede na kayo mag-sputum kung hindi na active, baka sakaling payagan kayo. So, ako po noon nung ako'y nagta-Taiwan, isang beses po ako nag-medical sa atin sa Pilipinas and then alam kong sumabit ako. Ang dami ko po talagang pinilahan, dami kong pinuntahan para po, magkaroon ako ng clearance dito po sa aking lungs kasi ayaw nila akong payagang umalis ng papuntang Taiwan. Yun po ay sa Taiwan pa lang ha. Ano, yun po ang aking isini-share pa. Ngayon, ang Taiwan company na nag-hire po sa akin, eh, parang nagustuhan po yata ako kasi sinabi nila doon sa agency ko dati na gawan ninyo ng paraan para makapunta siya dito kasi parang nakikita ko na sabi nung nag-interview sa akin na meron siyang may malaking maiibahagi siya dito sa aming kumpanya. Lakas ko, no? So, ayun, luckily, sabi ng agency ko, pumirma lang daw po ako ng waiver na, kumbaga, pinapirma lang nila ako ng waiver. Kasi ganun po pala, no? Kapag ka pala hindi na active yung inyong peklat sa baga, pwede po kayong pumirma ng waiver. At yun po ay pinapayagang makalabas ng ibang bansa. So pagdating ko na ng Taiwan, wala naman pong naging problema. Hindi kasi hindi naman na talaga siya active. So, doon dire-diretso po ako. Naka 12 years ako. Pero hindi na po ako umulit ng medical sa Pilipinas. Alam niyo po kung ano yung ginagawa ko. Bago po ako umuwi ng Pilipinas after ng isang kontrata ko sa Taiwan, eh nagme-medical na muna po ako bago ako umuwi ng Pilipinas. Yun po yung naging agreement namin ng aking company before para po ako'y bumalik ulit sa kanilang company. Oh, di ba? Kaya ang galing yung pagtatrabaho ninyo para at least magkaroon po kayo ng ganung option sa inyong company, di ba? Hindi ko naman sinabing ginalingan ko talaga noon. Parang lang. So, yun. Tapos nung nagpunta po ako after ko po ng 12 years, hindi na ako pwede talaga magtrabaho sa Taiwan. Nag-apply po ako papunta ng Hong Kong. Ayan na naman po si medical. Yun na naman po yung hirap ng pinagdadaanan ko sa aking medical. Na-detect na naman po na meron akong ano, syempre nakikita talaga siya. Hindi na po kasi yan nawawala. Kaya talagang ingatan po ninyo yung baga ninyo, yung mga makakapanood pa lang po sa akin na bago pa lang umuusbong yung baga nyo. Please ingatan nyo kasi wag na ninyong paabutin na magkaroon kayo ng scar. Talagang alagaan-alagaan. Mag-vitamins kayo, uminom kayo ng madaming tubig. Kung inuubo, uminom agad ng gamot, magpatingin sa doktor para maiwasan po ninyo na magkaroon ng ano ang lungs ninyo no, mga kagaya mo, scar, ayan. Marami pa po silang mga ibang nakikita sa baga. Meron akong isang
granuloma, ganyan, ayan. Talagang nahihirapan pong talagang maka-fit to work pagka po may mga ganyang, problema sa baga. Anyway, nung pumunta po ako sa Hong Kong, na-detect na naman po siya. So, pumirma na naman po ulit ako ng waiver at, nakapunta po ako sa Hong Kong. Ayan, diyan ko po sinimulan ang aking aplikasyon sa Hong Kong. Kaya nga po, Hong Kong to Canada journey, ang aking pong nagiging mga title ng aking mga, thumbnail. Kasi gusto ko po yan talagang mai-share sa inyo, itong aking mga experience na ito. At least kahit man lang po papaano, eh, magkaroon kayo ng guide para po makapunta kayo dito sa Canada. At, nung ako po ay, nagbalak ng mag-apply dito sa Canada, iyan po talaga ang aking pinapangambahan. Sabi ko, baka hindi ako makapasa kasi Canada na 'to, eh, western country na 'to. Baka yung aking talagang, car ay makita at hindi ako makapasok dito sa Canada. So, research, research, research. Kasi DIY po ako, do it yourself po kasi ang ginawa ko sa aking aplikasyon. Though may agent po ako doon dito sa Canada, pero hindi naman po siya parang hindi rin siya aware kung makakapasok ba yung may ganito or ano. Basta nag-gamble talaga ako. Kasi gustong-gusto ko po talagang makarating dito sa Canada. And talagang mindset lang, mindset. Sabi ko, healthy ako. Nakapasok nga ako ng Taiwan, nakapasok ako ng Hong Kong. Lakasan na lang ng loob, 'di ba? Basta sabi ko, healthy ako, hindi naman ako inuubo, hindi naman ako sinisipon, hindi ako nilalagnat, wala akong symptoms ng kahit na ng sakit na TB. Yun lang naman po talaga yung worries ko. Actually, kapag ka po nag-apply kayo papunta dito sa Canada, medyo sa mga narinig ko, na mahigpit talaga po ang medical dito. Alam niyo po kung bakit? Kasi may designated lang po sila na hospital or clinic kung saan kayo magme-medical. Hindi po yung po puwedeng pupunta kayo ng inyong physician or ng inyong doktor at doon kayo magpapa-medical at ipapasa po ninyo sa immigration. Hindi po. May designated po sila na clinic. Noon pong ako ay nag-a-apply ng papunta dito sa Hong Kong po ako nag-medical sa UMP. Yun po ang accredited ng IRCC na gumawa ng medical sa mga papunta dito sa Canada. Okay, tapos po nung nag-medical nga po ako, nakita doon, actually 2 beses po akong nag-medical kasi yun pong, aking unang aplikasyon ay sad to say na-refuse. Na-share ko na po yan dun sa aking, video diyaan sa aking, YouTube channel at sa aking Facebook account. Baka po sakaling inyo pong panoorin, ayan nandiyan po yan. Sinabi ko po na kung bakit ako na-refuse. So, na-refuse po ako, but, nakapag-medical na po ako. Alam niyo po yun, nag-upfront po ako. So, ibig sabihin, upfront, hindi ko po hinintay ang request sa akin ni IRCC. Isa pa pong payo, sa mga kagaya ko pong nag-apply, ang akin pong in-applyan ay live-in caregiver. So, maghintay po kayo. HSWP po, Home Support Worker pathway ang aking pinasukan. Huwag po ninyong pangunahan ng IRCC. Maghintay po kayo ng request na nanggagaling sa IRCC kung kayo po ay magme-medical na. Kasi actually, pagka po nakapagpasa na po kayo ng inyong application, pwede na po kayo mag-upfront. Pwede na po kayong pumunta doon sa mga clinic or sa mga ospital na accredited ng IRCC. Sabihin niyo lang po na nag-apply kayo, ibigay niyo lang yung name niyo, tapos bibigyan po kayo nila ng number kung saan kapagka po halimbawang dumating na po yung medical ninyo, sila na po yung mismong magpapasa noon sa IRCC. Yun pa po ang medical po ng papunta dito sa Canada ay hindi po sa inyo ipinapakita ang result. Baka po maghanap po kayo ng resulta. Direct na po sila na po ang nagpapasa noon sa IRCC. Wala na po kayong makikita. Ang ibibigay lang po sa inyo ay resibo at stub na kung saan nakasulat po doon yung inyo pong client number doon. So, makikita po ninyo yun doon sa ibibigay po ng clinic or ng ospital na accredited nga po ng IRCC sa inyo. Okay. So, yun nga po. Na-detect ba ni UMP
yun pong aking pinag-medicalan sa Hong Kong, ang aking scar. At nagka-problema po ba ako? Actually, yung una ko pong medical, na-detect po nila na may maliit po akong scar. Okay, maliit, maliit. Pero, siyempre, dalubhasa na sila dyan, alam nila kung active o hindi active. So, wala po siya naging problema. Fit to work po ako. Fit to work. Yun nga lang po, nagka-problema po yung aplikasyon ko doon. At saka po, nag-upfront na po ako, hindi ko na hinintay yung request ni IRCC sa akin. Dapat pala, hinintay ko yung request kasi kung hindi naman po kayo makakapasok or refuse po kayo, hindi naman po pala kayo ire-request ng medical. Yun po yung narinig ko. So, ako po kasi medyo excited nga ako at kabado siguro dahil nga po alam ko may problema ako sa mga medical. Kaya, nagsariling ano na po ako, medical. Pumunta na po ako ng UMP at nagpa-medical na po ako. Kasi sabi ko, para dire-diretso na. Para at least alam ko kung may problema ba o hindi ang aking medical. Ayun. So, nag-fit to work naman po siya. Pero, na-detect pa rin po siya. Na-detect po yung aking ah, peklat sa aking baga. So, pangalawa, nag-resubmit po ako. Kinailangan ko po ulit mag-medical kasi yun pong una kong medical ay although wala pa po siyang 1 year, ay pinadalhan po ako ng IRCC ng dalawang request. Yung unang request, hindi ko po pinansin. Ang aking pong ipinasa, itong aking old na medical, kung saan nga po nag-fit to work na ako eh. Sabi ko, bakit magme-medical pa ulit ako? Eh, hindi pa naman siya expired. Kasi po, ang medical po, papunta dito sa Canada, ay may validity po siya ng 1 year. So, wala pa pong 1 year during that time na nag-request po sa akin ng IRCC na ako ay medical. Yun po ay doon sa aking resubmit na application ha. So, wala pa po siya. Parang mga 6 months pa lang po siya noon. Ipinasa ko siya and then parang gumulong naman ang aking aplikasyon. Kaya lang, after siguro mga 6 na buwan ulit na paghihintay, nagpadala na naman sila sa akin ng another medical kung saan 2 buwan na lang ang natitira na validity ng aking medical result nung una. Kasi po, November 2023 po ako una nag-medical. Pinadalhan po ulit ako na kailangan ko mag-medical ng October. So, ginawa ko na lang po ulit. Doon kabado ako, sabi ko, ba't ba ako magme-medical pa eh? Pumasa na ako doon sa una ko medical. Sabi ko nga po sa inyo eh, may trauma na ako pagdating sa medical. Ayun po. So, nagpa-medical na lang ulit ako. Ngayon, alam nyo ba, na-detect po ulit nila na meron ako. Kung nung una po, dun po kayo sa ibang physician po ulit, hindi po kayo pwedeng mamili eh. Sila po talaga ang nagbibigay ng doktor na magtitingin at magche-check up sa inyo during medical. Yung pong unang assess sa akin, kasi syempre, pag in-x-ray kayo, ibibigay lang naman ng radiologist dun sa doctor at sila na yung mag-a-assess kung kailangan pa po ba ninyong dumaan ulit ng panibagong X-ray or baka po sakaling i-require kayo na mag-sputum. Yun po ay sa lungs lang po kasi. Yun lang po kasi ang pwede ko may share sa inyo. Yun lang naman po ang aking naging issue sa lungs. Pero mamaya po sasabihin ko sa inyo yung mga iba't ibang sakit na talagang hindi po pinapapasok dito sa Canada. So, yun nga po, yung akin sa lungs, na-detect na naman po ulit siya sa aking pangalawang medical. So, ayun nga po, sabi po ng doktor sa akin, meron kang scar, sabi niya sa akin, 2 millimeter, sabi niya ganyan. Millimeter, ewan ko, yun yata, basta nakalagay doon 2 mm, yun yung laki, parang gatundok pang munggo. So, sabi nung doktor sa akin, mabait talaga sila. Sabi ko, Diyos ko, thank you Lord. Binigyan ako ng mabait na physician na mag-a-assess sa akin. Sabi niya sa akin, actually, na-detect na ito nung una mong medical, sabi niya sa akin. And then, still the same, 2 mm pa rin. Sabi niya, I don't think this is, sabi niya, magiging problem. Sabi niya ganyan sa akin. Kasi hindi naman na daw active. So, parang sabi ko, parang mag-fit to work yata ako. Kasi sinabihan na niya ako ng hindi naman active. Tapos, tinanong niya ako, sabi niya sa akin,
pinag-sputum ka ba nung una mo? Diyos ko, kinabahan po ako kung baka po mahingan pa nila ako ng sputum. Alam niyo po ba kung gaano katagal ang sputum? Maghihintay po kayo ng mga 2 to 3 months para po sa result noon. Sabi ko, another 2 to 3 months na naman ako maghihintay sa resulta ng aking medical. Ang tagal ko na naghintay dito sa aking aplikasyon na 'to. So, anyway, kung pinagawa naman sa akin yun, gagawin ko rin. Kasi wala naman po tayong magagawa kung hindi sumunod sa kanilang mga policy, di ba? Pero luckily, hindi na po niya ako pinag-sputum. Yay! Kasi sabi niya po sa akin, yung unang doctor, hindi ka naman pinag-sputum, so hindi na rin kita i-require na mag-sputum kasi hindi naman active ang iyong scar. That's why it's called scar. Sabi pa niya sa akin ganun. Scar na siya, hindi na siya active. So, healthy ka naman, sabi niya ganyan sa akin, pero hindi pa rin niya sinasabi doon mismo kung fit or hindi ka fit sa assessment nila. Basta sila, ang gagawin lang nila, ipapasa lang nila yung assessment nila sa IRCC. IRCC pa din po yung mag-decide kung yung scar mo o kung yung nakita sa'yo, ilalagay lang nila nun, may nakitang scar, pero hindi na active. IRCC pa rin po ang mag-decide nun kung papapasukin po kayo dito sa Canada. Hindi po, tsaka actually, hindi nyo talaga nga makita yung result. Direkta na po yun. Hindi po ibibigay sa inyo. O, pupunta ka na dito, kunin mo yung result. Hindi po ganun. Hindi kagaya sa Pilipinas na nakikita po natin yung resulta ng medical. Direct. So, from UMP, yun pong result natin ay direkta lang pinapadala ng UMP sa IRCC. So, wag na po kayong matakot kung ang inyong pong scar ay hindi na active, ay makakapasok po kayo dito sa Canada. Kagaya po ng aking naging karanasan. So, ibinahagi ko po yan para po magkaroon po kayo ng idea doon sa mga nagtatanong, paano yan? May scar ako sa baga. Makakapasok ba ako? Pwede ba ako? Makakapasa kaya ako sa medical? Have faith. Okay? Pag talagang gusto nyo, at pag talagang tinrabaho nyo at pinangarap ninyo, lakasan niyo yung loob ninyo. Kasi ako talaga, though sumasabit ako sa mga medical, nilakasan ko po yung loob ko. Sabi ko, healthy ako. At hindi ko pinabayaan ng sarili ko habang nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Talaga pong, ako po ay alaga sa puta, sa gulay, at natutulog po ako hanggang pwede akong matulog para may panlaban po ako sa araw-araw ko na trabaho na ginagawa. So, ano po ba yung mga hindi po pwedeng naalam ko na hindi po inadmissible po na result ng medical papunta po dito sa Canada. Medyo mahigpit po kasi sila. Lalo na at alam nila na ang inyong sakit ay nakakahawa at makakaapekto dito sa mga tao na nandito na sa Canada. Kaya talagang ingatan ninyo yung katawan ninyo. Kagaya po ng AIDS, ayan po ay hindi nila pinapapasok po dito sa Canada, sad to say. Yun pong mga HIV, yan nga po, TB, hindi po nila yan pinapapasok. Pero, yung TB po, pwede po kayong dumaan ng 6 months na gamutan. At once po na clear na kayo, pwede na po kayong pumasok. Kasi may mga kilala po ako na nagkaganyan na ano po sila na may TB, nakita na may TB, ginamot, nakapunta naman po sila dito sa Canada nung gumaling na sila. Yun pong mga nakakahawang sakit talaga na malalala ay alam nilang matagalang gamutan, parang hindi po nila tinatanggap. Kaya mag-ingat po kayo, lagayan ng sarili, ingatan, AIDS, HEPA, basta lahat po ng mga nakakahawang sakit ay hindi po nila pinapayagang makapasok ng Canada. Pero kaya po pong gamutin at nagagamot, once na ma-clear po kayo ay pinapayagan naman na po kayo makapasok dito sa Canada. Yun lang po ang aking may i-share sa ngayon, at kung meron po kayong mga comment o katanungan, ay huwag po kayong mag-atubili na mag-comment sa comment section, at kung kaya ko pong sagutin at kung kaya ko pong makatulong sa inyo pong pangarap na makapunta dito sa Canada, ay willing po ako na magbigay ng payo. At hindi rin po ako agent hindi din po ako agency at hindi din po ako consultant. Ang layunin ko lang po para po
Kaya po ako nag-a-upload ng mga ganitong, video ay, gusto ko pong makatulong dahil alam ko po yung pakiramdam na nag-a-apply ng walang tumutulong, wala po kayong, mapagbasehan man lang o maging guide papunta dito sa Canada. Ingat po kayo, good luck at, magkita-kita tayo dito sa Canada.